not voicing my opinion. I am representing the voice of the Filipino. Yes. Mga pisting ya Yes. mga pagkamugnaong. Abot na po, eleksyon na naman. Pira ninyo, pamili ng boto ng bayan. Naghirap na yung bayan. Mga walang mga putang Lahat araw-araw tayong nire-rape. Hindi sila nagpapaliwanag kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan. Mga nilang lahat. Napakatinding po. Iatay silang animal, buwangan nila, los-los nila. He is in fact the president. Ang nakakaawa dito, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, tingin nila they're still in charge, but they're no longer in charge. They're just puppets of the CPP and the NDF na madaling gawin kapag ang leader ay mahina at walang totoong pagmamahal sa bayan, corrupt at ganid. Zero vote nyo yung lineup ni Bangag sa Senate. Yan. Kasi delaying tactics sila ngayon. Ngayon na aakyat nila yung impeachment case ni VP Sara. Wala silang tao, so delaying tactics sila. Antayin nila na matapos ang midterm elections. So they're targeting na manalo yung mga manok nila. So, alam nyo na kung anong gagawin nyo. Tama. Ang ginawa, zero vote. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Na high blood na ho ang ating BP sa kongresistang kilala niyo ho ba yung ngiwi-ngiwi yung muka pag nagsasalita? At ang alam naman natin na itong tao na to, siya ho yung nagsulong ng impeachment at pumapalakpak sa kamera. Oo, bakit hindi ka ho ma-high blood? Eh, iba ho ang usapan, hindi ito usapan ng jowa ha. Oo, pagawa mo muna yung pes mo, ha? Baka nahihirapan ka na magsalita, pagawa mo muna yung mukha mo para maintindihan ka ng ating mga kasama. Pero bago natin simulan, meron ho mga nagsasalita. Backlash, political backlash versus House of Representative endorsers ng impeachment ni Bibi Sara, inaasahan na. Talaga ba? Abangan natin kung ano yung mga balita dito. Gusto natin malaman at meron hong post Wag naman sanang i-delete yung post pero andito na sa atin Post ho ito ng isang kongresista na taga saan ba to? Surigao ba to? Surigao del Sur? Mamaya babasahin natin pero syempre, walang magdi-delete at sana walang magsasabing fake news. Naku po, sino kaya ito? Second District Representative Surigao del Sur. Kumanta na! Yan. Mamaya-maya yan, abangan nyo sa dulo ng ating video. Kumakanta na pala Okay ba yung nasa tono ba o sintonado? Pero palagay natin talagang magsisiamin na ho. Nang dahil lang daw sa pondo, kaya nagsipirma kahit si Kumare. Pero siyempre, bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, sa likes and share, samahan mo ng subscribe. Kung gusto na po tayo dyan, kaya like nyo ang video at i-share ito. Sino ba hindi ma-high blood sa pagbumukha nito? Ito na, pasok! Hindi ito usapin ng jawaan. Ito ang banat ni Nguing Percy Centenia. Matapos nga ang naging press briefing ni Vice President Sara patungkol sa kanyang impeachment complaint. Tila naasar kasi si Nguing Percy Centenia sa mga sinabi at banat ni Vice President Sara na mas masakit pa ang maiwanan ng girlfriend at boyfriend kaysa ma-impeach ng House Representatives. Kaya't ang lola mo Percy, hayon, tila naasar at napikon sa banat ni Vice President Sara. Abang na abang kayo sa magiging statement ni Vice President Sara. Lahat ng gumanat na siya. Affected at guilty yata kayo. Mag-jowa ka kasi para naman maramdaman mo ang tunay ng pakiramdam ng naiwan ng girlfriend at boyfriend sa bagay. Ito, Chigadora. Naku, paano? Ay, Robin, sorry. Paano magkakaroon ng jowa? Hindi nga tayo alam kung brusko o dalagita.
At saka tignan mo naman sa pagpepes, sa tingin mo ba makakapag-jowa? Paano pag halimbawa, paano kung makipaghalikan yan? Sa mapuputa yung uso na. Tuloy natin. Hindi naman sa pagmamaliit, talaga namang ibang klase din ang pes talaga, no? Tuloy. Sino ba naman ang papatol? Samantala, may naging mensahe si Vice President Sara sa mga pumirma upang ma-impeach si Vice President Sara. Ano? If you have to explain or defend your signature in a yes petition of impeachment, then you feel have done something wrong. Kasi kung wala ka naman ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Tama. Bakit naging defensive bigla yung mga pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara? Tama naman si VP Sara. Nabotohan yan. Kapag nag-explica ka sa boto mo, ibig sabihin may mali kang ginawa. Yun. Meron kayang ilan sa kanilang pumirma dahil naniwala sila na dapat matanggal si VP Sara sa pagka-VP? Meron kayang ilan sa kanila na pumirma kasi nabraso o napilitan dahil sa partido o kaalyado? Meron kayang Meron, aamin. Robin, may aamin dahil sa budget. Oo, dahil mahirap daw banggain ang administrasyon dahil ang budget ay mawawala. Di umano. Yan ang abangan nyo sa ating sa dulo ng ating video. Talagang manggigigil ka nang dahil lang sa pondo, yung prinsipyo. Ano nangyari? Tuloy. ilan na pumirma dahil may reward from pinuno nila? Sayang nga naman ang reward kung ano man yon. Yung ibang nakatanggap ng DAFL, kung meron man pinamumudmod, ay may balak i-share yun sa constituents nila o itatago na kanila bilang personal. Konsensya na lang sa pumirma. Basta dapat alam mo kung pansarili o para sa bayan ba ang ginawa mo. Kayo lamang ang mananagot niyan sa kalaunan. Moral lesson, sa May 12, pumili at bumoto ng lider na hindi ganid o sakim sa pera, karanyaan, power o impluensya. #No to corruption. Samantala nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Toker Yan. patungkol sa mga pumirma para ma-impeach si Vice President Sara. Huwag naman kayong masyadong defensive pa kayo nagpapaliwanag. Sa inyong pagpirma, na-expose na kayo. Wala na kayong dapat ipaliwanag pa. Kaya Tama. nga kayo pumirma eh. At dito natin mapapatunayan na talagang ang ibang kongresista ay mukhang pera. Totoo. Narito ang full video, panoorin natin. Sa mga pumirma, may mensahe si VP Inday Sara sa inyo. Basahin natin mga lods. Sabi ni VP Inday, if you have to explain or defend your signature in a yes petition of impeachment, then you feel you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginagawang mali, bakit mo i-defend yung perma mo? Tama. Ayan. Sa mga kongresista, kasi alam niyo mga lords, ang dami ng mga kongresista ngayon, isa-isa na silang humihingi ng pasensya, paumanhin at pangunawa sa kanilang mga constituents. Ano kayo ngayon? Touch mob? Nagpapaniwala kasi kayo sa rebuilding Franz Castro na yan eh. Yan. O, di, kayo lahat. Kayo lahat, sunog! Pero alam niyo mga lords, ako ang naaawa no, kay VP Inday Sara. Kasi alam niyo, yung mga pumirma, lalo na, no, yung mga taga Mindanao, na which is tinulungan ni VP Inday para manalo sa eleksyon. Tama. Grabe. Ang dami talagang Marcos ang ugali, no? Sa bagay, year of the snake kasi. Don't you see this as a defiance in a way, considering na naging vocal na po kayo before that this is not the right time and yet nag-proceed pa rin yung impeachment case? No. I'm sure Huh? that the parties that filed the impeachment cases felt strongly about Wow. it, and despite my Wow. importunings,
and this is expressing my opinion that we really would rather not have the impeachment. But they continue to do that. So, it's not defiance. May ganyan ang kanilang paniniwala. Sa kanilang paniniwala, kailangan gawin ito. Kahit sinabi ko na sana wag na, hindi pwede. Hindi namin pwedeng palampasin ito. Weak ka kasi. Tama yung sinabi ni Real Talker. Ikaw naman, oo, kung alam mo na panindigan mo. Sinabi mo na eh. Pwede mo na balasahin yung mga yan eh. Di ba? Kung talagang ayaw mo, kaso nga lang nakitaan talaga. Kuya, meron nakapirma dyan. Oo, kapilido mo, hindi ko alam ha. Alam mo ba yon? Eto lipat natin ha. Ito yung slide na ibibigay natin. Si Boy Tulog, merong banat. Hindi ko alam kung magkano. Nakisawsaw na naman eh. 2028 kuya, malabo ka sa pansit. Malabo ka sa ano ba yung pusit kulay ng pusit. Hindi ka naman na papansinin ng ating kababayan kasi ang alam nila natutulog ka lang sa Senado pag may session. Kaya wag ka nang paepal, sabi ni Aling Teresita Menchola. Galing Menchola. Eto, banat. Pasok! Naglabas ng pahayag si dating Senador Franklin Drilon kaugnay ng prosesong dapat na ginawa ng Senado pagkatanggap ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, dapat isama ng Senado sa agenda nito ang impeachment complaint upang ma-refer o maisangguni sa impeachment court. Ito ay dahil hindi nga makaka-aksyon ng Senado dito pagkatapos mag-adjourn ng sessions. Ngunit kung na-refer ito, maaari nang umaksyon ng Senado bilang impeachment court, hiwalay sa pagiging legislative body nito. Remedyo anya dito, maaaring tumawag ang Pangulo sa Kongreso para sa isang special session para magawa ng Senado ang constitutional duty nito na umakto bilang impeachment court upang litisin ng ikalawang Pangulo. Dagdag pa ni Drilon, ang pagtawag sa Kongreso para sa isang special session ay tanging karapatan ng Pangulo na hindi maaaring questionin maging ng Korte Suprema. Kinwestiyon naman ni Senate President Francis Escudero kung ano ang problema at ano ang mayroon para remedyohan. Iginit ng mababatas na wala silang kaukulang oras para talakayin ng impeachment case bago mag-adjourn ng sesyon ng Senado noong Miyerkules. Muli nitong tiniyak na tatalakayin ito sa pagbabalik ng mga sesyon sa June 2 matapos aprobahan ng impeachment rules. Susunod din niya siya sa batas at legal na proseso, hindi lilihis dito at itatrato itong gaya ng ibang impeachment case. Mariin naman tinutulan ni Senador Amy Marcos ang impeachment trial laban kay VP Sara. Ayon sa presidential sister, ayaw niya ng impeachment, destabilization, revolutionary government, resign at gulo at lalabanan niya ito hanggang sa dulo. Ano na, Boy Tulog? Si ate. Baka mamaya kayo pa magkaroon ng problema kaya wag ka na makisawsaw ha, Boy Tulog. Ayaw nga rin ni ate ano kasi bang problema mo? Bakit naman nahihimaso ka? Nagpapalakas ka na naman. Saan ka kakampi? Sino naman ang partido mo? Tigil, wala kang maasahang boto. Tigil na, tigil. Dinami-rami anya ng problema ng mga Pilipino kabilang na ang mataas na presyo ng bigas, kawalan ng trabaho, kulang na sweldo at iba pa, impeachment at destabilization ba anya ang solusyon? Nakakahiyaan niya ito at dapat harapin ang dumarami at tunay na problema ng bayan. Sinabi naman ni Escudero na nirerespeto nito ang desisyon ni Senador Marcos. Pero yung ganung statement hindi makaka-apekto sa kanyang pagiging impartial or fair as impeachment judge. Again, she was talking of the impeachment process. Not, okay lang naman sabihin, bakit ba? Sana wag na lang. Karapatan na yun. Okay. Wala naman siyang binanggit o sinabi kaugnay sa boboto sa pabor o kontra doon sa nasasakdal. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Kaya wag na makihimasok ka, Boy Tulog. Hindi ka naman mananalo na eh. Wag mo na kaming istorbohin. Puro ka na lang pakikisawsaw. Sawsaw dito, sawsaw doon. Para mapansin na naman. Kaso nga lang, noon pa man, hindi ka na nanalo, di ba? Dahil, asar na sa iyo ang ating kababayan. Kaya wag nang ipilit ang sarili, ha? Tuturuan mo pa kung sino nakaupo ngayon, eh. Di ikaw magpresidente. Palit kayo ng pesto, ha? Ito, sabi ni, Doc Lorraine Badoy, ha? Wikang leader. Kayo, survey tayo. Anong nakikita nyo, mga kasama? Ano yung nakikita nyo sa namumuno ngayon? Walang paninindigan, nagsalita na wag i-impeach si BP Sara, pero ang bandang huli, walang hindi tumayo sa sinabi. Eto, tignan natin ano yung balita rito. Ang nakakaawa dito, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, tingin nila they're still in charge, but they're no longer in charge. They're just puppets of the CPP and the ANDF na madaling gawin kapag ang leader ay mahina,
at walang totoong pagmamahal sa bayan, corrupt at ganid. Diba sila Yan. So madaling madali. Totoo lahat. Doon po sa pag-announce ng impeachment complaint, yung pag-transfer mula sa House to Senate, nakuhanan po ng video na gumaganon yung mga makakaliwa sa plenary, yung Makabayan Bloc. As an advocate po, at a hardliner, kagaya po ni Pastor Polo C. Kibuloy sa laban natin kontra CPP, NPA, NDF, ano yung optics na yun, ma'am, na pinapakita na pumapalakpak ang Makabayan Bloc sa announcement na impeach na si VP Sara Duterte sa House? MJ, idadagdagan ko yung information ng mga kababayan natin. May mga informants ako sa all over. No? Sa BJMP, meron akong informant doon. At sinabi niya na nagdiwang ang mga CPP, NPA, NDF na nandun sa loob kasama si Vic Ladlad, si Adelberto Silva, mga high-ranking CPPN members. Si Adelberto Silva is the highest-ranking NPA sa Pilipinas. Si Vic Ladlad, Central Committee, and parang number 2 or 3 siya sa Pilipinas ng CPP, yung hierarchy. Nagdiriwang sila at na-catch niya yung pagsabi na nagtatagumpay sila. So, yung sinabi natin kahapon nung nagkasama ko sila Hana, totoo yon. I'm really sad to tell our countrymen, na ang ating bansa ay isa na pong komunistang bansa. It is being run by the CPP, NPA, NDF. Marami pong telltale signs. In fact, a lot of people already notice it. Ang Pilipinas ngayon, hindi na yung Pilipinas dati. Ibang-iba na yung pakiramdam. Wala nang batas. Ganyan ang mga komunista, wala silang respeto sa democratic processes. Yung pagbusal sa media, pagbusal sa malayang pamamahayag, sa free expression, yung sino ba yung mga top na enemies nila, di ba? Sino yung pinaka-fierce na kalaban ng CPP? Si Pastor Kibuloy, where is he now? He's in jail. Sila ang nagmaniobra niyan, etc. So yung kahapon si PRRD, no, na under his term of office na pabagsak niya ang CPP, NPA, NDF, hinahabol siya ngayon ng for instance ng ICC. Si Cristina Conti na isang urban operative ng CPP ay legal advisor sa ICC. Tapos si Mayor Inday, si Vice President natin, very fierce. Under her watch as a mayor, naging insurgency-free ang Davao City. No, unthinkable noon yon kasi very bloody, no, ang Davao noon sa CPP. So, yung nakita natin kahapon, manifestation yon ng pagpapatakbo ang pagmamaniobra ng CPP, NPA, NDF sa impeachment procedures ng ating Vice President. No? So, ang nakakaawa dito, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, tingin nila they're still in charge, but they're no longer in charge. They're just puppets of the CPP, NPA, NDF na madaling gawin kapag ang leader ay mahina at walang totoong pagmamahal sa bayan, corrupt at ganid. Di ba sila yan? So madaling madali. No? Ma'am, naniniwala po ba kayo na itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte ay panakip butas lamang sa mga issue na ayaw nila nating masilip? Halimbawa, yung PhilHealth bankruptcy, yung pagka-alarma ng business sector, yung Makati Business Club, nag-express of concern over the 2025 GAA, accountability doon sa constitutionality of the 2025 GAA, yung pinagko-comment ang mga lider ng pamahalaan ng Supreme Court, at yung bicameral conference report, ma'am, na ang ugat din ay ang House of Representatives sa issue. Oh, definitely. Definitely, MJ at mga kababayan. Kasi ano ba nangyari before the impeachment? Yung madaliang at saka pwersadong pag-proceed, pag-sign ng impeachment na yan. Nag-order ang Supreme Court na pinag-explain si Lucas Bersamin, no, yung Executive Secretary tungkol sa GAA, the most corrupt budget in the entire history of our country. So nagpapanik na itong mga ito. Yung mga magbagahakunsyaba yan. And if you think that there is a separation between the legislative and the executive, that's no longer true. Hindi na totoo yan. Nakita natin yung press con kahapon ni Bongbong Marcos na dinidepensahan niya yung impeachment. Nagkukunwari siya na hindi, 'di ba? Meron siyang acting na ganon. Pero yun kasi yung mahirap kapag drug addict ang kaharap mo eh. Nakakaawa ang mga drug addicts kasi. Bilang doktora, sasabihin ko ito, akala nila nakakaloka sila, akala nila ang smooth nila, 'di ba? Habang nagsisinungaling sila, akala nila ang dami nilang naloloko. Pero wala namang naloloko itong si Bongbong Marcos. Parang yung kahalintulad nung nung drug bust, the biggest daw, 'di ba? Nakakaawa sila tingnan noon kasi walang naniniwala, di ba? So, yung kahapon, yung procedures na yan, no, makikita mo na it was a government that's panicking.
nagpapanik sa dami ng atraso at kasalanan at krimen, high crimes ninyo sa Pilipinas. Yung pangbababoy sa Pilipinas na pinaggagawa nitong Marcos administration na ito. So nakita natin nagpapanik talaga sila. Kailangan nila itong pagtakpan. So, but the good news for me is that meron tayong tatakbuhan. Ayan. Ay, ito ha. Kaya nagalit, ito sila Dr. Badoy at pumunta sa Supreme Court. Dahil nga, pinatawag sila eh. Dahil gustong pagtakpan ng nakaupo ngayon at itong mga bakulaw, yung BICAM, scam. Scam. Ba-scam. Gustong pagtakpan. Kaya nagkaroon ng biglang impeachment, biglang pagpapatawag sa vloggers. Kaya ito kayo na humusga. I am not voicing my opinion. I am representing the voice of the Filipino. Yes. Mga pisting Yes. mga pagkamugnaong, abot na po, eleksyon na naman. Pira ninyo, pamili ng boto ng bayan, naghirap na yung bayan. Mga walang mga putang Lahat araw-araw tayong nire-rape. Hindi sila nagpapaliwanag kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan. Mga nilang lahat. Napakatinding po. Iatay silang animal. Iwangan nila. Los-los nila. He is in fact the president. Tandaan niyo po, ang taong may pinaglalaban para sa bayan, kahit sa inyo, hindi kami matatakot. Pinoproteksyonan natin dito ngayon ang freedom of speech. Dahil ang freedom of speech po, yan po ang thermometer ng demokrasya. Walang natatakot dito. Nagsasalita kami para sa Pilipino. Napanood namin ang parts ng hearing ngayong umaga at nakakatakot yung pagka-arrogante ng mga kongresistang ito. Sa amin, gagawin din nila yan sa iba. Ma'am Joey, ano po masasabi mo doon sa sinabi ni Avanti sa Badcom po ngayon? Kanina. Pinag-isipan namin tong action na to, hindi to random. Alam nyo, kaming mga political content creator na aligned sa politics ni PRRD, we are not stupid. Alam namin yung galaw ninyo, alam namin yung laro ninyo, pinapanood namin kayo dahil kayo ang nilalabanan namin, yung uri ng politika na gusto ninyong manaig dito sa Pilipinas. Yan ang ayaw namin. Ayaw namin na binabalasubas ng mga Pilipino, ayaw namin na tinatapakan yung mga karapatan namin. We are not going to be intimidated. Benny Abante, we are not intimidated. I am not intimidated by you. And we are going to bring this fight kung saan fair ang laban. Doon tayo magkita-kita, doon tayo magsagutan. Hindi ako pupunta doon sa lugar niya kung saan babalasubasin niya ako. Bakit? Tama. Na hindi ako makakasagot. And then they are going to impose a lot of things on me and would limit me to answer yes or no. Mag-usap tayo kung saan fair ang playing field. We are not going to be intimidated sa mga kabulukan nyo dyan. Mga abuser kayo ng kapangyarihan dyan sa House of Representatives. Ang dami nyong utang sa mga Pilipino. Flood control na hindi nyo ma-account ng maayos. Perang binigay ninyo sa sarili ninyo, 12 billion 2023, 12 billion 2024, and 17 billion ng 2025. You cannot explain kung saan nyo gagamitin yan. And so, I implore lahat ng mga Pilipino, let us rage a social media war so that everyone will know how abusive this House of Representatives, this 19th Congress, how abusive they are. Every single Filipino should know na pinapalasubas tayong lahat, araw-araw tayong nire-rape. Hindi sila nagpapaliwanag kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan. Mga puta. Ako si Gina Dennis, vlogger ng Cebu. Maliit lang ako na vlogger. Bakit nandito ako? Dahil gusto nilang patahimikin ang boses ng maliliit na vlogger, ang boses ng bayan. Bakit kami tinatarget? Ang daming magnanakaw, ang daming mga adik, mga krimen. Bakit ang tao nagsasalita na ayaw ng korupsyon?
Ang HOR natin ngayon, hindi na yan legislative body na purpose ng mga tao na gumawa ng batas. They are already weaponized to silence us. Look at HOR, look at the congressman. Anong meron? Komunista, mga terorista, mga criminal, convicted criminal. Bakit kami ang tutuliksain kung meron ng convicted criminal, meron ng klaro na mga terorista, mga komunista sa loob ng HOR. So, nakikita natin ngayon na ang ating gobyerno wala ng demokrasya. Ang ating karapatang magsalita, yun na ang last line of defense. Ang 40 na target nila is not the 40. That is to intimidate every Filipino na nagagalit. I am not voicing my opinion. I am representing the voice of the Filipino. Mga pisting, mga pagkamugnaong, abot na po, eleksyon na naman. Pira ninyo, pamili ng boto ng bayan, naghirap na yung bayan. Mga walang niya kayo, mga puto nyo. Ikaw lang, alam nyo, andito ako dahil nagkaisa yung mga vlogger. Pero handa akong makulong. Kung kailangan nilang patayin ako, patayin nila ako. Dahil everyday depressing na nakikita natin dito sa Pilipinas. Puro addict, puro magnanakaw. Yung ating 6.3 million nanakawan nila. Ang last na respectable ngayon na department nasa Supreme Court. The legislative department is already weaponized against the Filipino people. Ang executive department are all cowards and lahat magnanakaw. Marami dyan siguro nananahimik lang. Pero pag natahimik ang mga vloggers, ang mga individual na tulad ko, walang pag-asa ang Pilipinas. Hindi natin ito laban. Laban ito ng mga anak natin at mga apo natin. Hindi tayo atras. Pwede nilang patayin yung 40 na pero hindi tayo mapapatahimik. Darating ang panahon, pupunta kami sa Congress at hindi lang 40. Yung mga followers ng 40 na vloggers, pupunta kami dyan. Darating tayo dyan. Galit ang mga taong Pilipino sa mga kaipokituan, mga magnanakaw na iswar. Huwag natin iboto lahat ng sumusuporta sa administration na to. Huwag natin iboto. Yun ang kinatakutan nila, kaya patatahimikin nila tayo. Yun ang mensahe ng mamamayang Pilipino. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang mga Bisaya. I'm from Cebu. Thank you. Respect na lang kayo sa abante, ma'am. Respect mo na lang kayo sa abante. Ano yung mensahe niyo po kay Abante? Abante, ma'am. Hindi ako, sabi niyo sa akin. Ano problema niyo sa nanay ko? Oo, tama. Ano problema sa nanay ko? Ang problema ko kay Abante is his performance. His performance as a congressman. Is he representing the voice of his constituent? Yun ba yung pinaglalaban? We are watching Benny Abante. We've seen you perform sa Quadro, sa Committee on Good Governance and Public Accountability. We know that you are doing this for certain purpose na definitely hindi kasama ang welfare ng mga constituents mo at ng mga Pilipino. So, that's, di ba? Ano sabihin ko sa'yo? And, you know, Yan, ito ha. Ang sasabihin ng taong bayan sa'yo, at lalo na dyan sa iyo, sa lugar mo, atras. Wala na, talo ka na. Yun lang, tagang Maynila, alam nyo naman siguro kung anong distrito yan ha. Kayo na ho ang bahala. Husgahan nyo na ngayon pa lang, huwag nyo nang paabutin sa Mayo. Baka mamaya makalusot pa, ngayon pa lang, huwag nyo nang boto. Kung sino yung nababanggit dun sa video na yon. Ito yung backlash siya, political backlash. Tignan natin kung ano yung mensahe dito sa backlash nito. Rosalie, may agam-agam ba ang impeachment endorsers na maapektuhan ang tsansa nilang manalo sa midterm elections?
ipinauubaya na sa electorate o mga botante ng mga kongresistang bumoto ng pabor sa ika-4 na impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte ang kahihinatnan nila sa 2025 midterm elections. Ito ay kung mailuluklok pa ba silang muli bilang kinatawan ng kanilang party list o distrito. Ayon kay One Rider Party List Representative Rods Gutierrez na naitalagang lawmaker prosecutor para sa nakaambang impeachment trial ni VP Duterte, sacred right ng bawat Pilipino ang mamili ng iluluklok nila sa pwesto. Gayunman, naninindigan ng kongresista, constitutional duty naman nila yung tugunan ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang sagot niya ng tanungin Constitutional duty. Wow. Di duty rin ng tao na hindi nakaiboto. Yun lang yun. Ganun lang kasimple. kung sa tingin ba nito ay maapektuhan ang electoral chances nito at magkakaroon ng political backlash ang mga endorsers ng impeachment complaint. Para naman kay Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, House Deputy Majority Leader na tatayuring impeachment prosecutor, panigurado may consequences ang desisyon ng bawat elective official. Subalit kung hindi siya pipirma sa impeachment complaint, mas may matinding epekto ito. Gayon din kung hindi niya bibigyan pansin ang mga umani ginawang paglabas sa konstitusyon at hindi gagawin ang kanyang constitutional duty na i-prosecute ito. Batay sa mga kongresista, Hi! Sana hindi nyo na lang ginawa yung duty nyo dyan para birahin si BP Sara. Nagka-leche-leche tuloy ang mga karir nyo. simula nang i-endorso nila ang articles of impeachment sa Senado, nagsimula nang kumalat ang fake news laban sa kanila at sa issue ng impeachment. Hindi ho yun fake news. Totoo ho yun. Wag nyo na ang lokohin at wag nyo nang bigyan pabor pa yung mga nagbabalita sa inyo ng mga salungat o yung mga pabor sa inyo. Lahat ho na kumakalat na balita na hindi maganda laban sa inyo ay totoo ho yun. Tignan nyo yung mga Facebook nyo. Di ba? Kaya wag nyo na ho nga. Ito nga, meron na nga rito may kumakanta na ibigay natin yung slide para doon sa magaling kumanta. Mukhang ang sabi niya rito, ayon sa post ni... sino nag-post na ito? Ayan, lakihan natin ha. Sabi rito ni Kuya Jay, walang magdi-delete ha. At sana walang magsasabi na fake news naman ito. Ang sabi ni Kong Johnny, loosely translated. Translate kasi mamaya babasahin din natin sa wikang Bisaya. Ang sabi ni Kong John ni people of Surigao, please understand why I have to sign the impeachment. Mahirap kontrahin ang kasalukuyang administrasyon. Kahit ito pang pinaka-worst na pamunuan, no choice kami. Dahil may ipit ang aming budget sa opisina. Iyan naman pala ang habol nila, budget. Ayon sa balita mula sa Surigao del Sur, galit na galit ang mahigit sa 230k supporters ni BP Inday sa mga pumirmang congressman mula sa Mindanao, lalo-lalo kay Kong Pimentel at Gob Pimentel, anak ng bugi. Eto yan, no? Surigao sa dalamang na ay niyo na ipit kami, kuman lisod, mo kontra sa admin. Bisan worse kuman ang admin pero no choice. Sa gayod kami ni kung mumo sunod kami bisan dili sana mo gusto kaso makat off ang budget sa amo opisina. Nak ng bugi. Pati pala si Kumare, ganyan din ang dahilan. So siguro yung ayaw, meron naman kayong paninindigan sana. Kita nyo yung ginawa ni merong mga, ang tawag dito, merong mga congressman na hindi ho pumirma. Kagaya si GMA, hindi pumirma. Dahil alam niyang mali. Kayo, wag na ho kayong magmalinis. Ito lang ang mensahe ng ating kababayan. Baka mamaya, sabihin nyo, mali na naman ito. May mensahe siya Pasok mo, kuya. I-zero vote nyo yung lineup ni Bangag sa Senate. Yan. Kasi delaying tactics sila ngayon. Ngayon na aakyat nila yung impeachment case ni BP Sara. Wala silang tao, so delaying tactics sila. Antayin nila na matapos ang midterm elections. So they're targeting na manalo yung mga manok nila. So, alam nyo na kung anong gagawin nyo. Tama. Ang ginawa, zero vote. Huwag nyong iboto kahit sinong kandidato pa. Yan maliwanag. Maliwanag mga kasama. Kaya abang-abang kayo sa ating mga daily upload. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel,
Oo, mag-subscribe na, huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan, ha? At doon sa sinabi ni Kuya, huwag niyong iboboto, ha? Zero vote nyo yung mga kaalyado ng... anong sinabi doon? Ngagba, talaga. Huwag niyong iboto, ha? Hanggang sa muli, bye-bye!